So narinig ko na yan na last year pa, na kada kongresistang attend ay binibigyan ng 777. 7 million AIX from DSWD, 7 million tupad from DOLE, and 7 million medical assistance from DOH kada attend mo. Ibig sabihin, umattend ka lang, 21 million agad worth of government funds ang ibibigay sa'yo. Kami sa Duterte Youth Party List, wala kaming na-experience pa na ganyan. Kasi may pagmamalaki namin na sa halos 30 na imbitasyon sa amin sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair, zero attendance kami. Hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Servisyo Fair. Tumaas yung utang na natin at kapansin-pansin kung ikukumpara sa unang 2 taon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi naman talaga yung 1 trilyon agad yung naidagdag sa utang niya nung pag-upo niya, nung kung ano yung naumpisahan niya doon sa mga unang part ng kanyang taon, di hamak na mas mataas agad yung inutang natin dito. Pero mataas yung presyo ng bilihin. 'Di ba? Tapos recent ngayon, marami nagsasabi na sila ay mahihirap. So kumbaga, same as useless ang nangyayari dito. Kahit nakaliwat kanan yung ayuda. Ano masasabi niyo dito, Chairman? Alam nyo, na-realize ko dyan sa paglaki ng utang, yan yung sinasabi natin nung panahon ni Pangulong Marcos Sr. Kasi dati akong Marcos loyalist, at hindi ko naman talaga naabutan si Pangulong Marcos Sr. Pero sinasabi natin dati na maraming nagawang proyekto si Pangulong Marcos Sr. Marami nga naman. Pero ang hindi namin na-realize ngayong panahon na ito, lahat pala yun ay inutang. Diba? At kung pinagkakakitaan yung mga proyektong yon, lumaki yung kita talaga nila doon sa mga proyektong yon. Maraming ang nagawa, pero utang lahat yon. So ngayong panahon na ni Marcos Jr. naman, ni Pangulong Marcos Jr., baka kinokopya niya yung paraan ng pag-utang na ginawa ng kanyang ama. And ang problema nito, utang agad ito ng mga Pilipino. Walang problema dun sa mga korap kasi ano lang naman yung mga puhunan nila. 'Di ba? Pera lang din ng taong bayan yung pinupuhunan po nila para makakuha ng mas marami pa na pera ng taong bayan. Sa mga ganito po, hindi pa ba kailangan na mag-ingay yung taong bayan? Kumbaga parang, kasi minsan lumalabas na, ay, tututukan ko na lang yung sarili ko na may ahon, parang ganyan na lang. Ano ba dapat ang gawin dito ng taong bayan? Ano bang dapat na maging karakter ng taong bayan ukol dito po sa mga ganap na ito, mga napapansin natin? Alam nyo, Boss Admar, at sa ating mga tagapakinig, ako kasi naging undersecretary ako nung panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. At ang Duterte Youth Party List naman, nakaupo rin simula nung panahon ni Rodrigo Duterte. Hindi namin naranasan yung ganyang mga issues sa gobyerno. Ngayon ko lang na-realize kung paano pala inaabuso ng todo ang gobyerno. Katulad ng paglilipat ng napakaraming pondo, di ba? Ng SSS, GSIS, pagbebenta ng ginto ng Bangko Sentral, paglilipat ng pondo ng PhilHealth, paglilipat ng pondo ng PDIC, yung nag-i-insure sa lahat ng bangko sa Pilipinas. Ngayon ko lang na-realize na kapag pala ang nakaupo ay iba ang plano, iba ang adikain sa gobyerno, talaga palang pwedeng abusuin ng todo ang gobyerno. Ngayon lang nare-realize ng maraming Pilipino. Opo. Dito naman po sa isiniwalat ni Mayor Benji Magalong, meron ka rin bang narinig dito considering yung kapatid nyo po congresswoman no ng Duterte Youth Party List. Ito po ba'y makukumpirma ninyo na merong ganitong mga pamamaraan na pag dati raw ito kasi ngayon medyo yung unang bahagi pa daw ng pag-uumpisa sa 7-7 scheme. Kung sasama ka sa sortie ni Speaker daw, abay 7 million mula sa AIX, 7 million sa tupad, 7 million pesos na ayuda para sa MAIP na magagamit mo, may bibigay mo sa iyong lugar agad, automatic ang ibibigay sa iyo. Sasama ka lang doon sa mga sortie ng Speaker. Yes, for the record, first time ko sabihin,
Narinig ko na yung 777 na yan. 777 na yan, last year pa. Mhm. 7 million AX from DSWD, 7 million tupad from DOLE, 7 million medical assistance from DOH. So 21 million. Yan ang ibinibigay kapag umattend ang isang kongresista sa malaking rally ng administrasyon katulad ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kaya hindi kayo nagtataka kapag merong Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, nandun ang halos 200 na kongresista, nakaputing t-shirt, nagbiyahe pa mula Luzon. Sipi mo, kongresista ka, yung iba dyan, warlord galing Luzon. Pipila ka sa aeroplano, pipila ka sa bus. Pagpuputing t-shirt ka, 200 kayo. Sagot mo, pati yung security mo, pati yung staff mo, mag-hotel kayo lahat. Bakit pinagtsatsagaan ng isang kongresista, isang leader galing ibang parte ng Pilipinas na pumila at pumunta sa lugar na wala naman siyang constituent doon? Di ba? Kongresista siya na isang distrito, na isang probinsya, na ibang lugar. Bakit ka magtsatsaga magbiyahe sa ibang parte ng Pilipinas para umattend ng rally doon? Wala naman boboto sa'yo doon. Kongresista ka na ibang region at ibang probinsya. So narinig ko na yan na last year pa na kada kongresistang attend ay binibigyan ng 777. 7 million AX from DSWD, 7 million tupad from DOLE, and 7 million medical assistance from DOH kada attend mo. Ibig sabihin, umattend ka lang, 21 million agad worth of government funds ang ibibigay sa'yo. Kami sa Duterte Youth Party List, wala kaming na-experience pa na ganyan. Kasi may pagmamalaki namin na sa halos 30 na imbitasyon sa amin sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, zero attendance kami. Hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kung maalala ninyo, yung launching ng Bagong Pilipinas, January last year, launching rin nung rally sa Davao, nandun kami sa rally sa Davao. So simula nung day 1, hindi kami umaattend dyan sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Kahit na kung iisipin mo, di sana kung umattend kami sa lahat, meron na kaming 630 million pesos worth of government funds na pwede naming pang-ayuda sa taong bayan. Kaya lang naisip namin, hindi naman talaga trabaho ng isang mambabatas, gumagawa ng batas, ang mag-ayuda. Di ba? Trabaho ito ng DSWD, ng DOLE at ng DOH. So sa tingin ko, inabuso ang prosesong yan. At isipin mo kung umattend ka ng 30 na Bagong Pilipinas Serbisyo Fair, kongresista ka, binigyan ka na ng 630 million. Ha? Kung 21 times 30, 630 million. Multiplied by almost 200 congressman. Ilan yun, di ba? So lampas kalahating bilyon kada congressman, multiplied by almost 200 congressman na umaattend. Ganun kalaki yung na discretionary lamang na ibinibigay kasi ng administrasyon. Kaya wala talaga kaming experience dyan kahit isang beses, kahit 21 million, kahit 777. Pero ang dami naming kaibigan na kongresista, matagal na namin mga kaibigan, pinapa-attend kami, sasabihin Kong, attend kayo kasi meron 777, sayang naman. Kami syempre, binabati lang namin yung mga kaibigan namin kongresista, pero hindi kami umattend dyan. And hindi kami nagsasalita patungkol dyan kasi hindi namin na-experience talaga. Ngayong nagbanggit si General Magalong, si Mayor Magalong, na isang mayor for good governance, na ganun rin ang kanyang nalalaman, so napagtugma namin na yung nalalaman niyang 777, yun rin yung ibinubulong sa amin ng mga kongresista na iba na pinipilit kaming umattend doon sa rally dahil meron daw rin 777 para sa amin. Kaya lang, for the record, ang Duterte Youth Party List po sa 30 invitations ng gobyerno na umattend dyan, hindi kami umattend kahit isang beses. Kaya wala kami kahit 21 million, kahit isang beses na experience ng 777. Kahit na wala kaming ganung pondo, lampas kalahating bilyon, katulad ng ibang kongresista, kami po ay proud na hindi namin inabuso ang sistema ng gobyerno at kami po ay proud na naninindigan kami para kay Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kasama na rin po kay na Pastor Apollo Kibuloy at SMNI.
Mhm. And 'di ba, minsan na rin yata nasabi ni VP na iba na yung klase rin ng ang vote buying ngayon. Informs na rin po ng ayuda. Ang tanong ko, ito bang mga congressman ay under na ng DSWD? Oo, kasi namimigay na rin sila, connected na rin sila dito sa pamimigay ng ayuda na ang main role naman talaga niyan, ang may main role ay Kasi ang kung namimigay DSWD. ka ng ayuda, Opo. yes po, kung namimigay ka ng ayuda, pero ang trabaho mo ay mambabatas, hindi ka naman social welfare officer, Hmm. hindi mo pinag-aralan kung sino talaga yung nangangailangan. So, paano yun? Kung ang nangangailangan, ang kailangang operahan ay tauhan ng kalaban mo pagka-kongresista, di ba? Yun ba yung tutulungan mo? O syempre, pag ikaw ay politiko, ang discretion mo, tulungan yung mga supporter mo at yung kaalyado mo lamang. Anong pakialam mo dun sa may sakit na Pilipino na supporter ng kalaban mo? Mm. So dapat talaga hindi ginagawang political ang pamimigay ng ayuda. Dapat talaga yan ay nasa health officer ng DOH, nasa DOLE officer ng DOLE at nasa social welfare officer ng DSWD, kasi sila kung mag-dispense sila talagang kapag nangangailangan ng Pilipino, wala silang tinitingnan politika, wala naman silang political leaning nasa executive branch sila. So dapat talaga ganon. Opo. And dahil nga dito sa pangyayaring ito, merong hakbang na ginawa ang COMELEC, though sila exempted sa spending ban itong mga ayuda program na ito ng DSWD, provided na walang dapat na sumausaw doon sa mga tawag nito, sa mga pagbibigay ng ayuda. Pero may nabanggit si Mayor Magalong na kumbaga naging creative din sila kasi nga hindi na sila pwede doon, hindi na sila magiging bida doon sa pamamahagi ng ayuda. Pero 'di ba, meron silang mga binibigay din ng mga forms, mga rekomendasyon, no? Sila yung nagre-refer nito doon sa mismong opisina ng DSWD. Kumbaga, bago ka makapunta sa DSWD, dapat pumunta ka sila kanilang opisina para makakuha ng referral, o di kaya ay sasabihin din daw as per Mayor Magalong na ay wala na yung pera dito. Ang pera ay nandun na sa sa DSWD, kaya diretso na lang kayo doon. Parang sinasabi pa nila parang sa kanila yung mismong pera. Ano masasabi mo dito? At paano kaya maaagapan itong mga ganito? Actually, kung sinasabi ng DSWD, DOLE o DOH na hindi nila papayagan na nandun yung politiko kapag namigay ng ayuda, ang sa tingin kong lusot dyan ng politiko, sila pa rin yung nagbigay ng listahan sa DOH o sa DOLE o sa DSWD para yun ang bigyan ng mga ahensyang ito kahit wala sila doon sa presence na yon. Pwede naman na nilang ipasabi doon sa mga beneficiaries nila na hindi lang ako makaka-attend pero kayo po ay makakatanggap dahil po sa ating pagpasok ng inyong pangalan. Yun lang naman yung Opo. pag-tweak dyan sa sistema na yan. Pero sa tingin niyo po, meron pa bang pagkakataon si Pangulong Marcos Jr. na maiwasto ito? Meron ba siya sa tingin mo na kapangyarihan na dapat niyang gawin para mawala ito? Pinaasa niya tayo ngayong Disyembre. Nung pinasa ng Kongreso at Senado yung budget na unconstitutional dahil mas malaki yung DPWH budget kaysa sa education sector, pinaasa tayo ng Pangulong Bongbong Marcos na aayusin niya, na gagawin niyang hindi labag sa konstitusyon ang budget. So, anong ginawa nila? Binawasan nila ng konting-konti. At dinagdag nila yung ibang budget sa education sector kuno, katulad ng budget ng PMA na lampas na 1 bilyon. Under yan ng DND pero open and close parenthesis, kunwari education sector. Budget ng PNPA na under ng DILG,
nilagay kunwari sa education sector. Siyempre, budget ng Philippine Public Safety Academy, yung sa fire and jail, under naman ng DILG yan, kunwari education. Budget ng PMMA, Merchant Marine, under ng DOTR, kunwari under ng education. Budget ng Philippine Public Safety College, kung saan nag-aaral yung ibang mga pulis, kahit matatad ng pulis, in-under pa rin kunwari sa education. Budget ng Local Government Academy, na under naman talaga ng DILG, para sa mga kawani ng gobyerno na nagkukurso-kurso, under kunwari ng education. So, lumampas ng konting-konti pataas yung budget ng education ko, no, ng 1 trillion kesa do sa 1 trillion ng DPWH. Pero hindi naman kasi bobo yung mga Pilipino. For the longest time, yung budget naman talaga ng PMA, PNPA, PPSA, PMMA, National Defense College, pang mga major at lieutenant colonel at iba pang schooling sa gobyerno, bigla mong ginawang kunwari education para maidagdag yung bilyon-bilyon nila. And ano yung binawas nila sa BICAM? Masabi ko sa inyo, for the first time sa balita, kung sino yung mga binawasan. For the record po ng Sambayan ng Pilipino, ang Duterte Youth Party List po, kasasabi lang sa amin noong isang linggo sa House Committee on Appropriations, yung budget po namin for 2025 ay zero. Wala kaming budget ngayong 2025. Inihalal ang Duterte Youth Party List ng lampas kalahating milyong Pilipino. Ang Duterte Youth Party List lang po nakikipaglaban sa NPA at makakaliwang grupo sa Kongreso. Ang Duterte Youth Party List lang po ang nagbabalik ng death penalty para sa mga rapist, kidnapper, kurakot, at NPA na terorista. At ang Duterte Youth Party List lang po nagtatanggol kay Pangulong Duterte sa hearing sa Kongreso at sumasama kay Vice President Sara Duterte at sumama rin po pagboto sa SMNI. Kami po, noong isang linggo lang po namin nalaman ay zero budget po kami. Marami ba kayo? 2025. Dahil po, nung nag-BICAM, zinero daw po kami. Marami ba kayo? Meron bang, or kayo lang talaga yung pinadiskitahan at zero? Hindi po namin alam yung ibang zinero, pero kami po, nalaman lang po namin last week na kami po ay zero. Naku po. So, doon yung makikita kung anong klaseng discretion ang meron ang leadership ng gobyerno. Kami na nga lang po ang kaisa-isang nakikipag-away sa NPA at sa mga kaliwang grupo at nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot at sa mga kriminal at drogista. Kami pa po ang zinero. O, ang tanong ko, pati ba yung mga makakaliwang grupo sa Kongreso, zinero, mukhang sila pa yung napondohan. Dahil sila ang nag-file ng impeachment at sila pa yung nag-reunion sa Kongreso, di ba? Opo. So, ito bang 2025 budget, may tuturing mo bang pinaka-corrupt sa kasaysayan? Or may tuturing din ba na election budget? Worst budget in history or election budget? Ano bang most corrupt budget? Ano bang sa tingin mo, Chairman? Hindi ko po masabi yan kasi ilang taon pa lang naman po kami sa gobyerno, pero hindi po namin na-experience yan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. And kahit naman maraming kongresista noon ang lumalaban kay Pangulong Duterte, nandun yung mga makakaliwang grupo, nandun yung ibang oposisyon, wala po kaming nabalitaan na zero budget. Ngayon po, zero budget po ang Duterte Youth Party List. To think, alam nyo, kung sabihin ko lang sa inyo ng totoo, kami po ay inaanak ng Pangulong Marcos, kami po ay inaanak ng Speaker Martin Romualdez, kami po ay Duterte Marcos, simula noon at naging Marcos Duterte, at nung panahon na wala sila, hindi sila makaupo, kami po ay nagko-contribute ng aming assistance para kay Sandro, makatulong sa kanya nung siya po ay nagsisimula pa lamang. Wala pong umaattend sa Christmas party nila kung hindi si Duterte Youth Party List Congresswoman Cardema at ang aming pamilya. Tumulong talaga kami, walang tigil sa kanila. Isipin ninyo, dahil hindi naman kami nabanat sa kanila, pero dahil pinagtatanggol namin si Vice President Sara Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte, kami po ay ginawang zero budget ngayong 2025. And dyan yung ma-realize na talagang sino yung binigyan nila ng doble, triple at napakarami pang
kahit lampas kalahating bilyon na budget, hindi karamihan po ng bumalingbeng at sumasama sa kanilang bagong Pilipinas Servisyo Per. Tama pala yung sinabi talaga ni VP Sara. Oo, inibitahan pa nila ng maraming beses kasi nga sabi ni VP Sara, 'di ba, nakapag-decide siya na ang budget lang din kasi ang ano yung may hawak yan ang speaker. So bakit ko pa ididepensa? So sapat na yung sinabi namin, inipresenta na ito yung kailangan namin, ito yung patutunguhan, at kung babawasan man nila o i-maintain yung budget na kanilang pinopropose, wala silang problema, hindi na nila didepensahan. Kasi nga, sabi, gaya nga ng sabi mo, minsan doon na sa sa BICAM na nagkakapalitan, hindi na nagiging transparent. Para saan pa yung Kamara, para saan pa yung mga pagdinig sa Kamara at sa Senado kung sa BICAM naman naiiba naman na lahat at nagiging hindi transparent, Chairman? Yes, alam niyo, sinabi ko kay Vice President Sara Duterte 2 days ago, sabi ko, ma'am, wala po pala kaming 2025 budget. Nalaman lang po namin ngayon na tinanggalan po kami ng budget pang buong taon 2025. Tapos ang sabi naman ni ma'am, katulad rin na sinabi ni ni Pastor Kibuloy, tatag lang Ronald. So, sabi ko naman, okay lang po yan, ma'am. Ang doon namimili ng boto, tayo naman po naluklok sa Kongreso, kahit wala tayong isang malaking billboard, kahit wala tayong TV ads, kahit wala tayong radio ads, dahil nakikipaglaban naman po talaga tayo sa mga drogista at kriminal, at tayo yung nagbabalik ng death penalty, at hindi naman po natin talaga kailangan ng mula pa ng una. Baka mas kailangan yan ng mga traditional politician na nasanay po sa pagbili ng boto, at ngayon po baka naging systematic na. Hindi mo na kailangan magbayad kasi binibigyan ka ng pang-ayuda na it is almost equal to vote buying. Katulad nga sinasabi ni Mayor Magalong, alam nyo, hindi naman ako magsasalita ng ganito kung hindi ko narinig kay Mayor Magalong yung kanyang sinabi na ganun rin pala ang experience niya sa local, na ang daming mayor po for good governance ang nagsasabi sa kanya na may mga pang-ayuda, may pang 777, at talagang parang vote buying na yung ginagawa. Opo. Siguro, minsan nyo na lang sa sambayan ng Pilipino, Chairman, sa mga ganap ngayon sa ating bansa, at muli na naman exercise ng bawat Pilipino, lalo na yung mga botante sa darating po na Mayo, taong kasalukuyan, ang kanilang kapangyarihan. Paano ba ang pagpili ng mga susunod natin na leader? Chairman. Yes po. Ang masabi ko po sa inyo, mula po sa Duterte Youth Party List, ito po si Chairman Ronald Cardema, kami po ay ginawang zero budget ng administrasyon. Wala po kaming pondo kahit piso ngayong taon na ito. Pero kahit po ganoon, kami po ay proud na kami po ay nagsasalita para sa taong bayan. Kami po sa Duterte Youth Party List ay proud na kami ay nagiging boses ng taong bayan, nakikipaglaban sa NPA, sa mga makakaliwang grupo, at kami po, salamat po, kami po ay kaisa-isang party list na nagbabalik ng death penalty para sa mga kurakot. Ilang kongresista at senador ang nagbalik ng death penalty para sa mga kurakot? Duterte Youth Party List lang po. At para po sa mga kriminal at drogista. So masabi ko po sa inyo, kahit po ang Duterte Youth Party List ay zero budget ngayong taon na ito, kami po ay nagsasalita at lumalaban ngayong taon na to, ngayong eleksyon na ito, dahil kami po ay kumukuha ng lakas ng loob at ng tapang at malasakit mula sa taong bayan, mula sa inyo. At kami po ay nagpapatuloy kasi po kami ay naninindigan para po sa Pangulong Rodrigo Duterte, kay Vice President Sara Duterte, kay Pastor Apollo Kibuloy, sama na rin po ang ating mga senador Bongo, Bato, and Senador Marcoleta at ang SMNI. So muli po, nandito lang po ang Duterte Youth Party List. Sinatsaga lang po namin kasi po lahat naman ng ibang party list may pondo. Yung iba talagang mga mayayaman, di ba? Mga negosyante. Pero tayo po, nandito lang po tayo sa SMNI, sa libreng Facebook Live at libreng TikTok. Pero
Hindi po pwedeng tumigil tayo dahil ito po ay kinabukasan ng ating bayan. Kung kami po gusto lang po namin ng pera, di sumipsip na po kami sa aming mga ninong at ninang na namimigay po ng pera. Pero hindi po namin kaya yon dahil nanumpa po ang Duterte Youth Party List na magiging boses at kinatawan ng taong bayan. At nakita nyo naman po, nung pinahirapan si Rodrigo Duterte sa hearing sa Kongreso, Duterte Youth Party List lang po ang naging boses ninyo para ipagtanggol si Pangulong Rodrigo Duterte. So kami po ay nandito. Katulad nga po ng sinabi ni ating susunod na senador, Pastor Apollo Kibuloy, tatag lang. Sa sambayan ng Pilipino, tatag lang. Yung mga pondo natin sa GSIS at SSS, kinakaltas sa atin, nilipat panggawa ng karsada. Yung pondo natin para sa ating health insurance, PhilHealth, nilipat sa panggawa ng karsada. Yung ating pondo sa PDIC, nag-i-insurance, sa lahat ng pera natin sa iba't ibang bangko, nilipat na naman, panggawa ng karsada. Mga ginto na inipon ng Bangko Sentral, matagal na panahon, ibinenta pa, nalaman lang natin kasi number 1 sa buong mundo na nagbenta ang ating bansa. At iba't iba pa na hindi natin alam. Nilalabanan natin ito dahil sa ating pananaw, ito ay pag-abuso sa gobyerno. At kailangan natin magsalita. Kami po, kahit po natitira na lamang, Duterte Youth Party List, kami po ay magsasalita kahit wala kaming pondo dahil ito po ay trabaho at sinumpaang tungkulin namin sa taong bayan. Muli po, kami po ay nagpapasalamat sa aming mga kasama, SMNI, Pastor Apollo Kibuloy, kay Pangulong Rodrigo Duterte at kay Vice President Sara Duterte na nagbibigay po ng katatagan sa amin at sa taong bayan. Maraming salamat po.